mahiwaga nga matipapakalo. Noong unang panahon, sa malayong nayon ay merong naninirahang batang babaeng nagngangalang Luna. Parang aso namin to, Luna. Chihuahua. Luna. Oo. Masaya siyang naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa kanilang malapalasyong tahanan. Kilala ang kanilang pamilya di lamang dahil sa pinakamayaman kundi dahil na rin sa ipinapakita nilang mabuting kalooban. Si Luna ay nag-iisang anak ng mag-asawang si Orlando at Ana. Kaya naman napalaki nila itong may takot sa Diyos at butihing kalooban. Madalas ang pagkakaroon ng tagtuyo sa kanilang lugar. Kaya marami ang laging nagugutom, Papa Jepoy. Ganitong panahon, di ba? Sobrang init at papansin mo, gutumin ka na rin. Sa pagbaha o kaya high tide, lamang sila umaasa. Sa panahon ng taggutom, ang pamilya nila ang nagsisilbing sandala ng mga taong naghihirap sa nayon. Sobra-sobra ang kanilang mga ani tulad ng palay kaya marami silang naitatagong mga pagkain. Ang ibig sabihin ng Luna ay lunar o buwan. O moon. At ang moon, ang isa sa dahilan kung bakit may high tide at low tide. Yan ang sinusundan ng high tide at low tide, yung buwan. Yung moon. Sige, kwento. Isang araw ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari ang buong baryo. Habang naglalakbay ang ama ni Luna na si Orlando upang magbigay ng tulong sa kabilang nayon ay aksidenteng nabangga ang sinasakyan nito sa isang malaking bato na kanyang ikinamatay. Medyo biglaan yung pangyayari, Papa Jepoy. Nagulat at nalungkot ang lahat sa biglaang pangyayaring ito. Halos isang linggo bumalot ang katahimikan sa naturang baryo. At hindi nakayanan ni Ana, na kanyang nanay, kanyang asawa, ang kanyang nadaramang depresyon. At makalipas ang 2 buwan, Papa Jepoy, ay tuluyan na siyang nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Sino? Itong si Ana. Si asawa? Oo, yung asawa. Yung byuda. nanay ni Luna. Yung byuda. Medyo nasiraan ng bait ba? Oo. Marami ang gustong mag-alaga sa kanya, ngunit tanging si Luna lang ang kanyang pinapakinggan. Siyempre, anak niya yun eh. Oo. Masaya namang pinaglingkuran ni Luna ang kanyang ina habang ipinagpatuloy ang pagtulong sa mga taong mahihirap. At nang dahil sa murang edad ni Luna, hindi alam ni Luna kung ano ba ang dapat niyang gawin. Murang edad. Ilan taon na si Luna? 71. Kayo na kumausap dito, ha? Nakakatikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Sasapakin ko yan. Nasa wastong edad na siya. Oo. Sabi nasa wastong edad na. Oo. Ilan taon na? 71. Yung nanay kasi niya, 91. Nagkaanak, 20 na rin eh. Oo. So ngayon, nasa wastong edad na. 71 years old na rin. Nang dahil sa murang edad, hindi alam ni Luna kung ano ba ang dapat gawin. Nahihiya siyang humingi ng tulong sa ibang tao. Sa takot na mapahiya ba, kaya inililihim niya. Inililihim na lang niya ang kanyang paghihirap. Siyempre, hirap na alam mo yun, alagaan mo yung may problema na rin sa pag-iisip. Di mo alam paano pag-aalaga. Ang hirap tansyahin. Di nagtagal ay nawalan siya ng pag-asa at tiwala sa Diyos, Papa Jepoy, itong si Luna. Parang nagrebelde. Araw-araw na siyang umiiyak at nagwawala sa kanyang silid. Parang nasisiraan na rin siya ng bait eh. Nakalimutan niyang tumulong na rin sa kanilang bayan, sa kanilang baryo, Papa Jepoy.
pati ang kanyang sarili or sariling ina ay napabayaan na rin niya. Na-depress na rin itong si Luna, Papa Jepoy. Hanggang sa dumating ang araw na namatay ito nang dahil nga sa kanyang pagpapabaya. Namatay din pala yung ina niya. Dahil siguro sa kalungkutan, Papa Jepoy, namatay yung tatay. Na-depress yung nanay. Ngayon, nawalan siya ng tiwala sa Diyos. So ito na, Papa Jepoy. Ang pangyayaring ito ay gumising sa pagkawala ni Luna sa kanyang sarili. Namatay yung tatay. Tapos yung nanay naman ay nasiraan ng, alam mo yun, bait. At di kalaunan, na-depress itong si Luna, napabayaan na rin niya yung nanay niya. Kaya yung nanay niya namatay din. Oo. At eto naman, unti-unti na rin nasisiraan yung, alam mo yun, yung pag-iisip ni Luna. Importante talaga yung mental health. Mental health. Hindi biro yan. Tama. Totoo yan, true story. Hindi biro yan. Kaya maging tayo, sa mga mahal natin, sa family natin. Maging sensitive. Yun, observant tayo kung ano yung totoo nilang nararamdaman. Tayo, anong tawag doon? Mag-usap. Yun. Pinaka-importante. Yun. Hindi yung pareho kayo tahimik. Kailangan mag-usap. Mag-usap lagi. Yung hindi porket hindi lumalapit hindi na kailangan ng tulong. Yun. Minsan kailangan reach out. Tama. Mag-usap. Yun. Naisip niya na kung hindi siya nagulong sa kanyang silid at hinarap na lang ang mga problema ay hindi mangyayari ang mga bagay na ito, Papa Jepoy. Pinilit niyang tumayo sa pagkakahiga sa kama, ngunit masyado na siyang mahina. Tumingala na lamang siya at nanalangin. Hiniling niya sa Panginoon na sana makatulong pa rin siya kahit siya ay, alam mo yun, parang walang-wala na. Empty na siya. Kumbaga wala nang nagawa, wala nang naitulong. Nagkaroon saglit ng napakaliwanag. Na liwanag nang matapos niyang masambit ang mga katagang iyon. Maya-maya pa ay may bumuhos ng malakas na tubig na nagmula sa kalangitan, Papa Jepoy. Nagtaka ang lahat sa nangyari. Hanggang sa napansin nila na wala na si Luna sa kanyang silid. Nawala din si Luna. Madalas na bumubuhos ang tubig mula sa kalangitan simula noong araw na iyon. Kaya hindi na kailanman nagkaroon ng tagtuyot sa kanilang nayon. Tinawag ng mga tao ang tubig na nagmula sa kalangitan na ulan. Oo. Kumbaga, doon nila ipinangalan kay Ulando at Ana. Kaya ulan. Oo. Na nanggaling sa pinaghalong pangalan ng mga asawang si Ulando at Ana. At lipat-lipat nila ang titik, pinag-rumble-rumble nila na Luna din pala. Luna. Pwede din pala Luna. At sa tulong ng ulan ay masagana nang namumuhay ang lahat ng tao sa baryo. Simula nun, pag bumabagsak ang ulan, tubig, galing sa langit, ang tawag nila doon ay ulan. Galing Tama. Ano ko ngayon? Diba? Huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay nasa ating tabi. Lalong-lalo na sa mga oras na siya'y ating kinakailangan. Hindi tayo dapat nagpapadaing sa mga problemang dumaraan sa ating buhay. Ang buhay ay weather lang. Look at me, I will never pass. Okay na Okay na Barangay LS 97.1 Number 1